Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Chito Victolero may sinabi sa pagiging head coach ni LA Tenorio sa Magnolia Hotshots. Barangay Ginebra naghahanda na sa posibleng trade. Habang papalapit na ang panibagong season ng PBA, tila may bagong plano na naman ang Barangay Ginebra. Matagal na nilang iniinda yung kanilang frontcourt position dahil sa pagwala ni Christian Stan Hardinger, at mas lumala pa yung problema nilang yan matapos silang iwanan ni Jamie Malonzo para sa Japan B-League. Kaya naman, malinaw na kailangan ng Gene Kings ng dagdag puwersa sa ilalim. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang mga posibleng galaw ng Ginebra sa trade market. Kung titingnan natin ang lineup ngayon ng Barangay Ginebra, si Japet Aguilar lang talaga ang natitirang big man na kanilang inaasahan sa loob ng painted area. Oo, nandyan si Troy Rosario, pero alam naman natin na mas natural siyang stretch forward. Kulang ang Ginebra sa Bruiser sa ilalim, yung tipong kayang makipagsabayan kila Junmar Fajardo, Moutaou Tua at iba pang big man sa depensa at rebounding. Kaya naman, hindi na nakapagtataka kung bakit naghahanda na ang coaching staff at management na maghanap ng kapalit. Ngayon, sino-sino nga ba ang pwedeng puntiryahin sa trade market ng Barangay Ginebra? Ito ang ilang possible targets. Unang-una ay itong si Jason Perkins. Perfect fit sa Ginebra system, kayang maglaro sa loob at labas. Para nga itong si Jody Vance. Kaya kung makukuha ito ng Barangay Ginebra, ay malaking tulong ito sa spacing at versatility, at muling may ibabalik ng Barangay Ginebra yung kanilang classic performance. Sunod sa possible target ng Ginebra sa trade ay itong batang big man ng Terra Firma na si Ken Mike Carino. Isang agile big man, kayang makipagsabayan sa loob ng painted area at merong magandang perimeter shooting. Pwedeng-pwede pa itong ma-develop ni coach team para maasahan sa loob ng painted area. Sunod sa possible na kuhanin ng Ginebra via trade ay itong si James Laput. Kasalukuyan nga itong nasa Magnolia Hotshots, pero hindi yan magiging problema at kaya yang magawan ng paraan ni Boss Al Francis Chua. Magkakaroon lang ng isang conduit team at madali na nila itong makukuha sa Magnolia. Yan nga yung mga reportedly targets ng Barangay Ginebra na big man sa kanilang planong trade. Pero panigurado, marami pang big man na tinitignan ang Barangay Ginebra na po pwedeng makuha sa trade. Pero syempre, kung gusto nilang makakuha ng big man sa trade, ay kailangan nilang magpakawala ng player para gawing trade assets. Pero hindi yan magiging problema sa Barangay Ginebra. Marami nga silang po pwedeng gawing trade assets. Pinakamatunog nga dyan ay si Maverick Ahanmisi. Mataas-taas pa ang trade value nito at malaki yung chance na ito talaga yung i-offer ng Barangay Ginebra. Pero kung medyo bigating pangalan yung kukunin nila, ay paniguradong hindi sasapat na si Maverick lang yung kanilang pakakawalan. Pwede silang magdagdag ng future draft pick o isang role player para may execute ang trade. As of now nga mga chong, big man talaga yung kulang sa kanilang kupunan. At kung makakakuha nga ang Barangay Ginebra ng isang solid big man, siguradong mas magiging balanse ulit ang kanilang roster. Hindi lang sila aasa kay Japet at Troy. At tandaan natin, pagpasok ng import conference, malalaki na namang mga imports ang kanilang makakarap. Kaya naman, kailangan talaga ni coach team ng dagdag tulong sa ilalim. Imagine, a healthy Justin Brownlee plus isang bagong big man, Ginebra will be dangerous again. Kaya sana lang talaga makakuha na ang Ginebra ng isang big man. Kaya mga chong, sino kaya ang pinakamalaking chance na makukuha ng Ginebra sa trade? Jason Perkins, Ken Mike Carino, James Laput, o baka may surprise player pa na tinatago ang Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Chito Victolero may sinabi sa pagiging head coach ni LA Tenorio sa Magnolia Hotshots. Hindi nga malinaw sa ngayon kung ano yung coaching career ni Chito Victolero
matapos siyang sibakin bilang head coach ng Magnolia Hotshots. At ayon niya sa kanyang naging latest interview ay kaibigan niya nga raw si L.A. Tenorio. Wala naman daw silang problema, nag-uusap every time na nagkikita. Malaki nga raw ang respeto niya kay L.A. Tenorio sa pagiging leader at taas ng basketball IQ at talaga daw pwedeng maging head coach si L.A. at deserve raw nito na maging bagong head coach ng Magnolia Hotshots. Nung tanungin kung nakausap niya na si L.A. Tenorio tapos siyang palitan bilang head coach, ay hindi niya pa nga raw ito nakakausap at ayaw niya daw dahil ayaw niya na maging distraction siya sa ginagawa ni Tenorio sa Magnolia Hotshots. Mukhang meron ngang sama ng loob etong si Chito Victolero matapos siyang masibak as a head coach. Pero wala nga siyang magagawa kundi tanggapin na lang ang naging desisyon ng management. Nire-respeto niya nga raw yung naging desisyon maging ang bagong head coach ng Magnolia na si L.A. Tenorio. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Chito Victolero sa bagong head coach ng Magnolia na si L.A. Tenorio? Ano rin yung masasabi nyo na naghahanda na ang Barangay Ginebra pagdating sa trade? I-comment mo lang dyan sa ibaba.